Okay, isang mapagpalang umaga muli mga kapatid, Sundays for the Lord. Let's all stand up and open our Bible in the book of Hebrews, chapter 12, beginning verse 11 down to verse 4 rather, down to verse 11. Responsibly pong gagawin natin pagpasa. Papasa ako sa verse 4, verse 5, ang pinagpunta sa verse 11. Okay. Hebrew chapter 12, verse 4, Bible says, Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Verse 6, Bible says, For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God will with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? Verse 8, Bible says, But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Verse 10, For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partaker of his order. So masabay po tayo sa last verse 11. The Bible says, Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Madali po tayong Panginoon, salamat po sa pagkakataon ngayon ng bawat isa. Namin pong pagtuloy-tulayan ang iyong salita. Niling po namin ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at abutin po kami kung saan kami naroon. Anumang kasalanan mayroon sa amin, pinapahayag po namin. Patawan mo po, kasan po kami ng banal pong dugo sa amin pong rumyan. Ikaw lang po ang maitanya sa aming kalagitnaan sa tanging pangalan lang po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you and be seated. Okay, ating pag-usapan may kinalaman sa pagtutuwid ng ating Panginoon at ating unawain how it works, no? Through four may key aspect, no? Yeah. So, have you ever felt corrected by life and wondered if God has forgotten? Naranasan mo na ba na itinuwid ka ng buhay at nagtataka ka kung feeling mo pinabayaan ka na ng Diyos? Alam niyo, yung pagtutuwid ng Panginoon ay isa po sa pinaka hindi nauunawa ang subject in the Christian life. Marami iniisip pag narinig ang salitang ito, akala natin galit ang Diyos sa atin. Akala natin pinaparusahan tayo ng Diyos. Akala natin nire-reject at ina-abandon tayo ng Panginoon. Ngunit sa banal na kasulatan, it presents it as something loving or purposeful and necessary. So, dito sa Hebrew chapter 12, ang context nito, parang sinasabi ng author na life is a race. I mean, dapat seryoso. At gumamit siya dito ng analogy na ang buhay ng Kristyano ay katulad ng isang takbuhin, no? Na inilagay sa harapan ng bawat mananampalataya na kailangan ating takbuhin, tapusin at ang goal natin ang ating Panginoon Jesucristo. Along the way, marami tayong mga ups and downs, ano? Maraming trials, maraming suffering. So, kailangan natin ng coach, di ba? Saka ba nakakita ng sports na walang coach, di ba? Ito ay nagre-represent sa ating Diyos at hindi lang ating Diyos. Mismo ating coach ang ating Ama. Ano mga kapatid? Wala naman sigurong atleta na magsasabi, Coach,
Ayoko yung kinukuts mo sa akin. Hindi ko gusto. Sumali ka pa sa takbuhin. Siyempre, sumali ka, manalo matalo yan. Pero ang goal natin sa Christian race of life is manalo. Kasi ang context nito is desirable thing after tayo sa reward. At yun ang kalooban ng Diyos para sa atin, yung full reward, matanggap po natin. Amen? Amen. Yan. So, merong mga biblical foundation ang pagtutuwid ng Panginoon sa atin. Always, God discipline His people. The reality of God's chastening is taught throughout the Scripture. Deuteronomy chapter 8 verse 5, God disciplines Israel as a father disciplines a son. Proverbs 3:11-12, God corrects those He loves. 1 Corinthians chapter 11 verse 31-32, discipline prevents greater judgment. Revelation chapter 3 verse 19, Christ disciplines those He loves. Kaya napansin niyo ba yun? Hindi siya punishment. Kasi punishment may kinalaman niya sa justice. Discipline may kinalaman sa to. At ito ay applicable lang sa mga anak. Amen? So dapat makita natin yan. So, to respond rightly to God's chastening, we must understand how it works. Yeah? Hebrew 12 reveals four key aspects of the Lord's chastening. Una, yung tinatawag the meaning of chastening. Ito yung the what of chastening. Biblical definition sa Proverbs 3:11-12, Bible says, despite not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Alam niyo ba na-quoted verse ito? From the Old Testament book of Proverbs, wisdom literature. Bakit? Kasi ang isang Kristiyano o mananampalataya kay Kristo nagpapasapit sa pagtutuwid ng Diyos ay isang marunong na Kristiyano. Remember, Proverbs wisdom literature yan. Lagi mong hinahanap ka ng karunungan. Naroon po siya sa pagpapasapit natin sa pagtutuwid ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga doon despise not, huwag mo ipagwalang bahala. Anak, in-address niya, di ba? So may relationship between son and sons, father and son relationship. Kasi madalas tayo, inawalang bahala natin ang pagtutuwid ng Diyos. Kasi yun yung inuulit ng Diyos ang mensahe. Diba? Ngayon, sometimes, binapagwalang bahala natin. Sa papahanong parang yan, maaaring yung hindi tama ang espiritu, ang puso natin sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Pwedeng inaakusan natin yung pastor na pinipersonal tayo para pa ang dating sa atin nung the whole sermon is written for you alone. One way of despising. Kasi pinokorek ka ng Diyos Kasi nire-rebuke ka. Verbal rebuke yan. Kaya nga inuulit Ang una doon is yung tinatawag na kasi may correction, bago ang correction, instruction muna. Pag hindi mo sinunod yung instruction, susunod yan, kukorek ka na ng Diyos. Correct. Bakit? Hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi has to. Bakit? Kasi obligasyon niya, anak niya may personal relationship tayo with Him. He is our Heavenly Father. Therefore, siya tayo adopted children of God by faith in Christ. Diba? Wala namang ama na pero siguro, you are not a good father. You do not discipline your children. Right? How much more yung ating father na He's a good Heavenly Father. Right? Siya yung father ng lahat ng Espiritu. Kaya dito sabi na, neither be weary of His correction. Kasi hindi, mali yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Kapag tayo nakakaranas ng mga hardship, mga problema sa buhay, feeling nagsiself-pity tayo, feeling natin abandonan na tayo ng Diyos. Feeling natin pinapagalitan tayo ng Panginoon. Sounds familiar? Hello? Hi. Hi. Okay. So dito,
ito ay quoted verse, meaning ito ay merong explanation. Inulit ito sa book of Hebrew at mas malinaw ang kanyang pagpapaliwanag. Chastening is not something to despise or to grow bitter over. Mali kasi ang response ng maraming mananampalataya kay Kristo. Akala nila, pinipersonal sila. Akala nila galit ang Diyos sa kanila. Akala nila, nabandonan na sila ng Diyos. Akala nila, inaano na, pinaparusahan na sila ng Diyos. Huwag natin baliwalain. Kapatid. So, kung pupunta tayo doon sa yung keyword dito, yung tinatawag na chastening, originally written ng New Testament sa Greek, paideia. The Greek refers to the whole training and education of a child. So, ibig sabihin, inaabot tayo ng Diyos, no? Sa kabuuan natin ay may lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging yan ay mental aspect, emotional aspect, social life, spiritual life, physical life. Yun ang tawag nila dyan, holistic ministry. Nakakita ka na ba ng tao na laki-laki ng bicep, tapos payat yung katawan, payat yung hindi proportion yung katabi. Ang pangit mong tingnan. Hindi ganun ang ating Panginoon. Holistic ng kanyang approach sa atin. Lahat ng aspeto ng kabuuan at ating Panginoon, Luke 2:52, di ba? Sabi doon, siya ay katulad ng isang normal na bata, lumaki siya, lahat ng aspeto ng buhay niya, maging ito man ay mental, social, spiritual, physical life, okay? Talagang na-develop fully and normally. So likewise, wala namang ama na gustong ang kanyang maging anak ay pagpansot o hindi proportion yung katawan. Merong ang laki ng bicep, ang payat-payat naman ng katawan, ano yung Papay, si Papay, di ba? Si Papay, laki ng pero hindi proportion ng katawan ni Papay. So it includes teaching, unang-una teaching and instruction. May mga form ng discipline ng Diyos. Tinuturuan ka man ng Panginoon kung mamagitan ng Kanya. Kaya ka may pastor kaya may written word of God. Okay? Hindi naman audibly magsasalita ang Diyos sa iyo. Kasi ang final revelation niya nowadays is written word. We do believe, is referring to the King James Bible. Amen. So, ang mga pastor, channel yan tumataan lang ganun Kaya nga pag kami nag-preach ng salita ng Diyos, yan tinatawag na yung rema, spoken word. Kaya nagiging double-edged sword ang salita ng Diyos. Matalas na talaga siya. Kaso lang, minsan kasi hindi maganda yung pagtanggap ng para bang sinasaktan ka. Ganun talaga, truth hurts. Kahit hindi mo ipagsigawan yan. Pero hindi dapat ganun ang maging attitude natin. Dapat magkaroon tayo ng tamang puso. Okay? Yan ay kapahayagan ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kasi anak ka niya hindi ka niya pwedeng pabayaan. Para sa isang magulang, lagay mo yung shoes mo. Tayo, hanggat maaari, ayaw natin saktan paluin yung anak natin. Una-una tayo yung nasaktan But we have to. Kasi ayaw natin, naliligaw ng landas pagtutuwid yun di ba mga kapatid? Kaya sa nasabi ng mga psychologists, tapos yung paluin ng bata, paluwanin ko sa kanya kung siya pinago. May mga ganyan mga psychologists Okay, so clarify natin ito, Chastening is not merely punishment or wrongdoing, it is formative discipline. Katulad ng isang bata, habang lumalaki yan, siyempre, kailangan ma-address ang lahat ng kanyang need, regardless ng kanyang, unang-una yung kanyang kalusugan. Dapat may painumin mo ng vitamin, si Caleb, Ganon, yung vitamin, painumin mo, tapos may regular check-up para ma-monitor mo yung health niya. Siyempre bilang sa mga magulang, concern tayo Sa kalusugan ng anak natin yan parang karugtong na ng bitukan natin yan. Okay? At lahat ng pwedeng makabubuti para mabag yung balanse, yung kanyang development, yung mental na pag lumalaki, tinuturuan mo magpasaya. Di ba? Pinapasya para ma-develop yung social life. Para meron siyang inferiority complex sa mga tao. Ganun yan yan ang gamot yan exposure. Di ba?
spiritually, tinuturuan natin, anak, may kailangan ka ba sa school mo? Bago mo ibigay, sabihin mo siya, mag-pray ka muna, anak, kahit may kakayahan ka nang ibigay. Turuan mo siya magtiwala sa Diyos. O kahit bata pa siya, turuan mo siya na sumuporta sa gawain. Bigay siya, mahuli ka, kahit piso dyan, di ba? Mga baksahe dyan. Kasi, ano niya yun eh? Alam niyo ba yun? Na-adapt niya yun. In the long run. Magiging ano niya yun, practice niya yun, mga kapatid, na ipapasa niya rin sa ibang tayo. Hindi kasi sa akin ang magulang ko eh. Di ba? At yun, isang bagay parang mahalagang maunawaan natin, yung bang maunawaan ng mga anak natin na kaya natin sila dinidisiplina kasi mahal natin sila. Expression nun ang ating pagmamahal. Likewise, ganun din ang ating Heavenly Father. Okay, marami siyang paraan. Minsan nawawala ka ng hanap buhay. Minsan may health issue ka. Merong mga nawawala sa buhay mo, mga halagang bagay. Yan ay tinatapik ka ng Diyos. Kasi pag pinalo ka na, mag-ano ka eh. Magre-reflect ka, di ba? Pinalo ka na. Oh. Kasi kung wala kang ganon, wala, tuloy-tuloy lang tayo. Para tayo mga tupa, naliligaw tayo. Nagiging disobedient tayo. Di ba? Hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang kalooban ng Diyos sa atin, sundin ang kanyang mga, kasi nandito ng righteousness ng Diyos para magawa natin ang kanyang kalooban. Ngayon ang Panginoon, magbibigay ng warning niya sa kanyang salita, pero pinagwawalang bahala mo. O maaaring mali ang puso mo sa pagtanggap ng mga spiritual na mensahe. Maaaring feeling mo, inaatake ka, pinipersonal ka, nagsiself-pity ka sa mga sitwasyon mo, yun lang. Kapasok ang koreksyon ng Diyos ka. Okay? So yun, unang bibigyan ng God uses instruction, correction, and guidance. Parang ano yan eh, di ba yung pag tinuturoan ka na ng magulang mo yung paano i-ride yung bicycle, di ba? Ando doon yung kanyang, ikaw talaga naman yung ikaw yung magpipidal eh, di ba? O ikaw yung hawak ng nalibig. Pero ando naka-assist lang siya. O ganito nakasige. Tigil sa malayo muna. Tapos ibanas mo yung katawan mo. Tapos unti-unti patyak mo. Pag nakuha mo na yung balas mo, gano'n. So kahit na gumigayawang-gayawang, ando doon pa rin yung tatay mo nakasulot. Makakalalay sa'yo. Pero hindi mo Diyos eh. Pag gayawang ka pa, di ba? Pero you're trying your best. I mean, tiwala ka sa Diyos. Gusto mo may desire ka sa Diyos. Doon pa rin yung alalay niya sa'yo. Agapay mo pa rin ang Panginoon. Parang tayo mga magulang gano'n, lagi tayo nakasubaybay sa kalusugan ng ating mga anak. Hindi lang sa kalusugan, maging doon sa kanilang mga pag-aaral, yung mga need nila, hanggat maaari lahat yun, sa abot ng ating makakaya, maipadama natin sa ating mga anak. Ang Diyos natin gano'n eh. Lamang kasi yun nga, dinidespise natin, pinawalang bahala natin. Tapos, we feel sometimes bitter. Yeah. So yun para ito, ang panit is to shape our character. Godly character. Yan yun eh. Hinuhulma ka ng Diyos. Nalala ko yung dyan. Alam mo yung gumamera dyan sa harapan, napansin niyo ba? Inano ko na yan eh. Tinrim ko na. Di ba? Ngayon, masakit yun para sa halaman. Ginupit-gupit ko siya, di ba? Yung mga sanga-sanga, yung mga dahon. Pero meron akong magandang plano para sa halaman. Kasi una-una, may ang gusto ko mangyari, nakalipen siya, maganda siya. Tsaka, pag sumupang yung mga dahon nun, mas malago kayo sa atin. Amen? Kasi gano'n din ang Panginoon, ipupruning tayo yan po. Yung mga tangkay ng yung mga parang halaman tayo, patay na, pinuputol-putol niya para lalong mamunga. Yan. Kasi kung minsan masyado tayong maramdamin, yung nami-misinterpret natin yung tandaan natin, walang tsamba sa buhay ng isang mananampalataya kay Kristo. Kung ano man ang iyong pinagdaraanan niya, dahil sa pinahihintulutan ng Diyos siya, hinahayaan ka ng Diyos na dumaan sa mga rampot ng buhay mo. Diba? Kinikinis niya yung mga masbid, para tayo nasa dagat, diba yung bato? Kasi yung batong magaspang mo, habang hinahampas ng alon yung kumikinis siya. Ganun din, nire-refine tayo ng Diyos. May mga kakaspang mga bahagi ng ating buhay na kailangan i-refine ng Diyos. Kaya nang gagamitin ng Diyos ang kanyang salita, ilalapat ng kanyang instruction. Pag walang bahala natin yan,
we feel weary, ayan, andyan na yung tinatawag na correction. Sabi naman ng kasulatan, walang correction na masarap. Lahat mahirap. Masarap. Amen. Okay, so just as a loving parent doesn't only correct bad behavior but also teaches right behavior, God trains us for spiritual growth in godliness. May mga para lumago, there's no way. Para lumago ka, kailangan putulin alisin yung mga nakakahadlang. Kasi, di ba ang context nito, yung Christian praise, So, siyempre, sa isang runner, pag tumatakbo ka, lahat ng sagabal sa'yo, tanggalin yan. Baka may isa na ilagay kang mabigat na pakba, o baka naman sa position na yan, tanggalin lahat ng sagabal. Ang sinabi specifically, nabanggit doon, mga kasalanan na nagiging hadlang, o mga bagay na unnecessary. Para hindi siya sagabal sa pagtakbo natin. Makukuha ninyo mga kapatid. Yan. Okay. So yun yung unang key aspect, yung meaning nito. No? Pangalawa, the necessity of chastening. Okay, ito yung gawain, chastening. Number one, bakit ba tayo tinutuwid ng ating Panginoon? Bakit ba tayo kinokorek ng ating Heavenly Father? Mga kapatid. Sabi ng banal na kasulatan, ito ay rooted in God's heart. Doon sa Hebrew chapter 12 verse 6 declares, for whom the Lord loveth. It says, have you heard that? Kaya ka pa na pinapalo o dinidisiplina ng Diyos. Kasi mahal ka niya eh. Grammatically pa siya, loveth. Ang pagdidisiplina ng Diyos, hindi one time lang. Lagi yan. Kapag ikaw, nagdi-disobey ka na, nawawala ka na sa kalooban ng Diyos, naririyan na siya. Yung duty niya bilang ama, gagampanan niya. Kasi he's a good father. Amen? So kahit masakit, I do believe it on my heart, hindi madali, hindi masaya para sa Diyos na tayo ay paluin o disiplinahin, katulad ng isang ama. Pero kailangan yung gawin minsan. Amen? Amen. Yan. So chastening is not evidence of God's anger. It is proof of His love. Diba? Naghahanap tayo ng ebidensya. Ako ba talaga anak ng Diyos? Tinutuwid ka ba ng Diyos? Yun. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya ka tinutuwid, anak ka ng Diyos at mahal ka niya. Kasi kung hindi ka anak ng Diyos, wala siyang obligasyon sa'yo, wala siyang pakialam sa'yo. Wala ka namang disiplinahin mo yung anak ng may anak o yung anak ng kapitbahay mo. Dinaway ka pa ng tatay mo. Amen? So, chastening, evidence of true sonship. Hebrews 12 was a person and explained that enduring chastening confirms we are true sons and daughters, not spiritual orphan or illegitimate children. Kita nyo na? Adopted children tayo ng Diyos by faith in Christ Jesus. Alam niyo mga kapatid, sa Roman Constitution, kapag legally adopted child ka, yung lahat ng mga benepisyo o mga rights o mana ng mga tunay na anak ay katulad mo rin. Diba? Our Lord Jesus Christ is the Son of God by relationship. Diba? By relation. Tayo, sons of God, adoption through faith. Okay? Pero, tayo ay sabi ng heir. So, chastening is, katulad ng isang ama, ayun, laging earthly father discipline their children because they care about their future. In the same way, our Heavenly Father disciplines us because He is invested in our spiritual well-being. Alam niyo, minabasa ako doon na maliban na lang na ikaw ay bad father, hindi mo disiplinahin yung anak. Pero, sinabi rin sa banal na kasulatan, kahit tayo masasama tao, sabihin natin na nagbibigay tayo ng mabubuting bagay sa ating anak. Amen? Di ba? Kahit sabihin mo, puntik yan, may anak yan. Anak niya yan.
pagpapakitaan niya pa yung kabutihan niya. Mga kapatid? Lalo na ang ating spiritual, ang ating Heavenly Father. He is so good. So enough to take care of our, yung ating development, ano? Lahat ng aspeto, kaya nga holistic, inaabot tayo ng Diyos sa kabuuan natin. Balanse yan. Ha? Kung ikaw malago sa spiritual, sa emotion, lahat yun. Kasi ang gagamitin ng Diyos, kailangan kasi ano na tayo talaga, pag sinabing mature, totally, completely. Meron kasi mga Kristiyan, ito napapansin ko lang madalas, ano? Merong mentally, ano na talaga, mature na. Meron emotionally, poor. Meron namang okay, matalino, malusog, pero socially, merong inferiority complex. May mga ganun eh, takot tumarap sa tao. Mga homeboy, homegirl, diba? May mga ganyan, diba? Mga goto, ano tawag ko? Mahilig sa bahay lamang, ano ba? Yan. So, dinidevelop ng Diyos yan, no? So, may mga gagamitin siya, mga pamamaraan. Mamaya makikita natin. Yan. So, a parent who never corrects a child is not loving, but neglectful. Duty mo yun eh, bilang isang magulang. So, tungkulin ng ating Ama, our Heavenly Father, na tayo ay kanyang ituwid kapag tayo ay nalilito na ng batas. Sabi ko nga sa inyo kanina, ilalatag ng Diyos ang instruction. Minsan kasi, ano tayo eh, hindi tayo, we are not listening very carefully to the God's rebuke, no? Verbally, no? Pag nakakarinig tayo ng lisa, kung naniniwala kayo na itong pulpito, ito yung platform kung saan isinisiwala at ipinapangaral ang katotohanan ng salita, dapat maniwala ka rin na nangungusap ng Diyos sa iyo. Amen? Minsan, wag mong i-despise o baliwalain ang pagtutuwid ng pag hindi dahil naririnig mo na, sirapla ka naman si pastor. Hindi magandang espiritu mo. Alam mo kaya inuulit ng Diyos, kasi hindi ka natututo, hindi ka lumalago. Ganun yan eh, pag binasa mo yung magkaibang Greek word yun, sinabi doon una, instruction muna, ilalatag sa Diyos ang gagawin mo. Eh ikaw, hindi ka nakikinig, hindi ka sumusunod. Eh ikaw, correct ka ng Panginoon. Yung escargot, may ginagawa, makikita natin yung salitang escargot, pamalo, di ba? So ito na, method of chastening, how of chastening, a sobering fruit. Hebrew 26, we says, and escargot every son whom he received. Ayun, pinapalo-palo ng ginamit dito. Okay? So sa Greek, alam nila ito na ang mga Griego ay talagang mabubuti silang magulang sapagkat kanilang dinidisiplina o pinapalo ang kanilang mga... Alam niyo ba kung bakit ito makapalo, ginawa ng Diyos, di ba yung kailangan tayo natin? Para paluin yan eh. Hindi masama na paluin ang anak, paluin mo siya sa puwet. Huwag sa ulo, batukan o huwag dito kaya ginawa ng Diyos na makapal yan eh. Paluin mo siya. Sabi ng problem yung hindi niya ikamamatay. Tapos ito ay, kasi kung babalik tayo doon sa kasi quoted verse ito from the Old Testament book of Proverbs chapter 3 verse 11 and 12. Okay? Ngayon ang ginamit doon, yung Lord kasi doon, capital letter L-O-R-D, Jehovah. Ang ibig sabihin, pag pinapalo kang Diyos, nililigtas ka na sa maling gawain. Nagliligtas siya eh. Mapapariwara ang buhay mo. A good father siya. Duty niya yun eh. Hindi hindi ka na disiplinahin. Pero huwag mong ipagwalang bahala. Huwag piling mo, pinapabayaan ka ng Diyos. Hindi. Pagmamahal mo sa iyo. Sabi ng Bible, kaya father ang ginagawa, capital letter. Tatay mo siya, may relasyon ka sa kanya. Ginagawa niya lang yung tungkulin niya sa'yo. Hindi lamang yun, ay kasama ang pagmamahal. 1 Corinthians 10:13, sabi doon, alam ng Diyos ang gaano kahaba ang pisik natin. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen. Alam niya rin ang haba ng pisik mo. Yung kapasidad mo, alam na rin ng Diyos. Gentle pa rin siya. Amen.
So, scourged, no? Sabi doon, every son whom he received. God discipline can be intense at times because He takes holiness seriously. Yes. Intense. Kung minsan, may mga tao na, for example, isang unbeliever na hahayaan ng Diyos na dumating sa buhay mo para turukan ka ng pili. Hindi nagkataon. Intense na. Kasi minawalang bahala. Ha? Hindi mo pinakikita ng pagtutuwid ng Diyos. Nagiging harsh ang Diyos. Okay, gagamit siya ng... Kasi nandun ka na sa point ng ano na, ayaw mo na talagang kami. Kaya walang parang narinig mo dito. Ganun na lang. Parang ang pagdating mo sa church, narinig mo lang. O yun nga, sabi ni Jane, dinadayang mo ang sarili mo. Pagharap mo sa salamin, nakita mo ang tunay mong itsura, nakita mo yung mga bagay na kailangan mong ayusin sa sarili mo, pero until lang, hindi mo pa rin inaayos. At alam ng Diyos yun. Sometimes, tuturuan ka ng Diyos in a hard way. Just to teach you humility, that to teach you patience, that to teach you contentment, that to teach you para lumuhod ka sa Panginoon. Malalaman. Mga katangian na hindi mo matututunan sa paaralan. Mga katangian hindi mo matututunan sa Bible School. On the process. Yes. Nakahayaan ka ng Diyos ka. Kakatagpuin ka niya dyan. Somewhere. Kaya ngayon nasabi ni James, nagiging mapuro lang ang ating utak kasi hindi natin pinakalanan. Lord, bigyan mo mo ng wisdom. Wisdom na maunawaan mo. Ano ba yung tinuturo mo siya? Bakit hinayaan mo kung dumaan dito? Hindi nagkataon. All things will, di ba? Walang nagkataon sa buhay ng Kristiyano. Unbeliever ka, maaari. Pero ngayon, hindi na. Walang malalaglag na ibon. Umaya. Nalaglag, di ba? Galing ng, o di ba, sa puno kayo, nalaglag. Nang hindi nalalaman at walang kapahintulutan ng Diyos. Sa katuwin. Alam ng Diyos ang nangyayari. Alam niya, He is in control of the situation. Sabi ng banal na kasulatan, He is disciplining you. Why? Kasi mahal ka niya. Anak ka niya, may pananagutan siya sa'yo. He is a good Heavenly Father. Tatay mo nga, dinidisiplina ka eh. Kahit masama eh. Yung pa kayang Father of Holy Spirit. Amen. Amen. Really? Amen. Amen. Yun. Sabi ko nga sa inyo, kanina, merong dalawang discipline, forms of discipline. Instructive, teaching us truth. Ayan. Wisdom and obedience. Pag hindi ka sumunod, eto na. Corrective, redirecting us when we wander into sin or disobedience. Biblical example, yung alibughang anak. Diba? Anong ginamit ng Diyos na pamalo? Diba yung hunger and battle? Para bumalik siya, mag-restore siya sa relasyon. Yung alibughang anak, ano yun? Di ba may sun ginamit doon? Ang context ng mga Kristiyanong na ano na, yung backslidden, maaaring backslidden and hard ka. Nandito ka, pero malayo na. Malayo na. Far country. Oo, par ka na, yun ang nire-represent noon. Pero anak ka, may sun, may keyword doon, may tatay at may, di ba? May nalalayo ka sa ano, para kang ibon na nawala ka sa iyo ng pugad. Amen? Kaya may gagamitin ng Diyos na pamalong. Ginamit ko yung hunger, yung pen of pig, di ba? Realizations, and then in-carry out niya yung kanyang yung kanyang plano na magbalik loob. So, malayo pa lang, matanong na siya ng ama, nagdalang habag siya. Di ba, ama, sabi? Oh. Si Pablo, ganun din, anong ginamit na week? Di ba yung thorn in the flesh? Kasi si Pablo, marami siyang mga heavenly special revelation mula sa Panginoon. So, in fact, 14 Ephesians, ang iso halos alahati na, o ng New Testament, sulat ito. Marami siyang mga pioneers sa yung mga journey niya, marami siyang local churches established. So, maaari magmalaki si Paul, di ba? Kaya hindi nabis ng Diyos yung thorn in the flesh sa kanya para manatili pa rin siyang dependent sa Diyos. Hindi na gamit na pamano. Sa iyo kapatid, right now, ano ba ang ginagamit ng Diyos na pamano sa iyo?
just to wake you up. Amen? Tinatakot ka na ng Diyos. Pinagwawalang bahala mo pa rin. Narinig mo ang kanyang boses, ang kanyang tinig. Hindi mo sinaseryoso. Na hindi ka inaabandon ng Diyos. Hindi ka pinapagalitan ng Diyos. Kundi ikaw ay tinutuwid ng Panginoon. Ano bang mas mahalaga sa iyo? Yung mga material na pangangailangan mo? O yung lumago ka sa pananampalataya? Yung magamit ka ng Panginoon sa ministry? It's a matter of prioritizing yun eh. Di ba? Etong pinaka dyan, the worst thing is, alam niyo ba yung, kaya nga merong mga church discipline. Di ba ganun yun? Itatlong judgment, self-judgment. Yung mga private sins natin, katulad ng habitual, secret, favorite sin natin. Okay? 1 John 1:9 lang yan, kino-confess lang natin tapos na yan. Pero meron pa rin mga consequences. Hindi tayo mawawala ang good observation natin. Pero hindi hahantong yan doon sinatawag na ultimate discipline ng Diyos, which is yung untimed death. Okay? So ngayon, pag di ba gano'n yun, pag hindi natin hinatulan, no, yung ating kasalanan, hatulan ng iglesia, kaya may church discipline. So ang candidate po siya, di ba, public sin nakikita ng ibang tao. And then finally, kapag wala tayong ginawa, aakto ang Diyos. Yun nga, yung untimed death. Ako naniniwala, ito, mahal tayo ng Diyos. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, naniniwala akong merong di hangganan. Okay? There's no such thing as absolute freedom or kahit ano na lang pwede natin gawin. Okay lang sa Diyos yun. Taking advantage tayo is nature na Diyos ay kind. Yung God is compassionate and gracious, slow to anger. Pero huwag natin nakalimutan the other hand, ang Diyos din is God of justice. Kaya kami nilagay isang ganun, yung mga discipline, di ba? Ang pinaka-ultimate discipline ng Diyos, kunin ka na. Kasi hindi ka na nagbibigay ng glory sa Kanya eh. Huwag mong subukan ng Diyos dito. Sinabi niya yun sa kanyang salita, 1 Corinthians chapter 11, 31-32. Di ba ang context ng Lord's Supper? Kaya yung mga mananampalataya sa Corinto, wala, hindi siniseryoso yung pagtutuwid ng Diyos. Tapos yung isang kasama nila doon, nandun doon, o kakasama yung stepmother sa isang puso. Hindi walang ginagawa walang ginagawa yung mga pastor doon sa Corinto, nabalitaan dito, hindi na kayo nakanak yan. Ligtas, pero kaya ayaw naman natin humantong tayo sa puntong ganun mga kapatid. No? Tayo ay subject pa rin dyan, mga kapatid. No? Pero, bago umabot sa puntong yan, paulit-ulit, no? Paulit-ulit na pinapatama sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal bilang ating Ama. Okay? Meron siya mga pamamaraan na according din sa kapasidad natin. Hindi siya punishment. Kasi it has to do with justice. It is discipline, it has to do with law. Kaya ang gagamitin ng Panginoon, well, bukod sa trial, pero siyempre, ang written word of God, kaya may mga ngaral dito, naririnig mo ang salita, may mensahe ng Diyos para sa iyo eh. Huwag mo isipin, sinamplaka naman si pastor, paulit-ulit ang nakakasawa naman, binidispise mo. Kung feeling mo naman, inaabandon ka ng Diyos, naawa ka sa sarili mo, galit na ang Diyos sa iyo, pinaparusahan ka na, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, dinidisiplina ka lang ng Diyos. Amen. Kung minsan hindi mangyayari ang mga ganitong bagay, kung walang nag-transpire sa buhay mo. Di ba? Meron nag-transpire. Kaya natapit ka ng Diyos. Nakuha ng Diyos ang pansin mo. Magre-reflect ka, magme-meditate ka, Lord, what are you teaching me? Why you let me go through this, yung mga rock road ng buhay ko? Diba anak mo naman ako? Ibig sabihin, may tinuturuan Diyos sa'yo. Dapat magantama ang ating puso at espiritu. Dapat yun ang content ng panalangin, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Huwag mong hayaang lumampas ang pagsubok at sa buko na hindi ko natutunan na hindi ako lumalag o Diyos. I do believe with all my heart or push-pull. Ang binigay mong pagsubok. Dapat ganyan
Ay, hindi yun. Wala ako. Nagpiti na ako, pinabayaan. Ba? Saan nakasulat sa Biblia na pinababayaan ka na ng Diyos? Sino may sabi sa'yo pinababayaan ka ng Diyos? Sino may sabi sa'yo hindi ka nang mahal ng Diyos? Hindi ba tinig ng Diablo yan? Amen. Amen. Wala akong nabasa rito eh. Wala nga kapatid. So yun, no? Yeah. Hebrew, ito, emotional experience. Hebrew 12:11a admits that chastening is not joyous but grievous in the moment. Discipline is rarely comfortable and God often involves me. Ganun talaga eh. Naalala ko yung caterpillar, isang romance na yung chapter 1 and 2, if I'm not mistaken, may ginamit doon na yung metamorphosis, yung mga nag-aaral ng kapalang, yung pagbabagong anyo na mula sa pupa, tapos in turning into a beautiful butterfly. Pero ang paliwanag nila doon, kasi proseso yun, merong pain na pinagdaanan yung pupa bago mag-turn into a beautiful butterfly. Likewise, yung ating mga pinagdaraan, meron talagang pain. Kinagana na yung operation ng Diyos yan. Hinahayaan ka ng Diyos yan para maramdaman mo. Marahil isa yan sa mga consequence ng disobedience mo sa Panginoon. Pero naman, may tayong Diyos to, di ba? Kung anong tinanim natin, aalihin. Hindi pa rin inaalis ng Diyos kahit kinumpes mo na yung kasalanan. For example, na-tempt kang magnakaw. Di ba? O ikinumpes mo sa'yo, well, papatawarin ka na ng Diyos yan. Pero, sa particular, sila pwede makulong pa. Isa pang consequence nun, yung sira ang testimony mo. Di ba? Pero mula doon, meron tayong pagkatuto. Kasi yung bitter consequence ng kasalanan, yun yung magtuturo sa'yo para magkaroon ka ng pinag-gano'n. Turuan mo na dyan ng Panginoon. So like physical training or medical treatment, discipline may hurt temporarily. Tama. Pansinin mo yung sugat. Iba yung sugat, diba? Mayroong tinatawag na healing process. It takes time for a wound to be healed, diba? Meron yung, diba, pagka nililisan mo yung sugat, sakit yun, yung mga lamig-lamig mo, tutuklap yung maaaring dugo pa yun, diba? Lalanggasin mo yun, gano'n, diba? Okay, kasi talagyan mo ng pag-isang mahapte, diba? Pero kailangan, para gumaling ka sa iyong sakit. Ganun eh, ganun yung disobedience sa Panginoon, sakit din yan eh. Sakit sa ating mga kaluluwa, doktor, yung Diyos, ano natin yan, healer natin, ginagawa niya tayo, siya yung doktor natin. Pwede ba yun na gumaling ang sugat ng walang gamot? Hindi pwede. Huwag mo sabihin, hindi, ba't yung sugat ko, pastor? Hindi, may gamot ka, may sarili kang ginagamot ng katawan natin ng sarili. Kung pa rin sabihin, wala, yun pa rin ang prinsipyo, tama pa rin, hindi ka gagaling kung di wala. Ganun din yung mga sakit-sakit natin sa mga ating mga kaluluwa o sa mga spiritual city. Ginagawa ang doktor natin. Isa lang naman ito. Ano yung mga gamit? Represent yung mga hardship na pinagdadaan. Sabi ko nga, nabanggit ko sa iyo, maaari na walang alanganap buhay o na walang may health issue ka o baka may mga emotional issue ka. Ganyan, di ba? No? May mga something na you hold dear in your life, o sentimental ka, may mga bagay na nawawala sa pot. Alam ng Diyos paano kanya abutin eh. Siya lang ang nakakalam. Iba yung dealing niya sa iyo, iba yung sa kanya. Pero one thing is sure, alam ng Diyos paano niya. Alam ng Diyos paano niya kukunin ang pansin mo. Amen. Yes. Alam niya ang kapasidad mo. Sapat na ito para sa'yo, para makuha ang pansin mo. And right there, makakatulog ka ng Diyos. Kaya nga sa alaman, ang sabi doon sa proverb, despise not, nor be weary of this correction. Diba? Ang mali lang naman ang tinutuwi. Alam nyo, pag lagi tayo nagkakamali, di tayo natututo, maraming nasasayang sa buhay natin. Una ang time. Effort, everything nasasayang. Kasi pagkakamali na ang inuulit. Pansinin nyo sa mga, diba, karpintero, diba, kapag yung gagawa ka ng cabinet na ganyan, di ba, siyempre may mga sukat yan eh, di ba? Mahal ang materialis, kahoy. Pag nagkamali ka na sukat doon, maraming masasayang sa'yo. Pwedeng uulitin mo, pwedeng bibili ka pa ng materialis. Kasi mali, maraming sumubra, dapat accurate naman mo.
Di ba? Oh. Hindi kalooban ng Diyos na may sasaya. Kung natatandaan nyo sa feeding the 5,000, di ba yung mga leftover? Ano ba yun? Ilang isda ba yun? At tinapay? Ilang isda? 5 loaves, 2 fishes. 5 loaves and 2 fishes. O ilan lang 5 feeding the 5,000, mga kalalakihan lang yun. Di ba? Wala pa yung mga kababayan doon, wala pa yung mga bata. After na sila ay kumain at nabusog, meron pang 12 bako lang natira. Di ba? Tingnan nyo hindi kalooban ng Diyos ang may over. Hindi kalooban ng Diyos. Ganon din sa atin. No? Kapag tayo laging nagkakamalian, hindi tayo nagpapaturo, hindi tayo natututo, maraming leftover. Ang tawag yung mga wasted years sa pagkakas. Kaya dapat sana, ginagamit ko ng Diyos ko, dapat sana. Amen. Kaya sabi ni Paul, hindi ko kayo makausap o spirit at until now. Kaya mga gatas pa kayo ng ginagawa. Referring to the basic teaching. Saan na kayo? Moving forward na kayo. Yung mga pangunahing aral, ano na natin yan? Move forward na tayo. Bakit kasi umuulit-ulit? Kasi hindi ka natututo. Amen. Ngayon, pagka, tinapik ng Panginoon, aakusahan pa ng Diyos. Masamang ama. Pabayang ama. Hindi kanya kasi pwedeng pabayaan. Alam niya, para ka ng tupa, di ba ka ng pinakabobo hayop ng tupa? Kunting maligaw lang sa kawan, mga kapatid ko, walang pastor. Sabi ng Diyos, para mga tupa tayo, kaya kami pastor, di ba? Sabi ng salita ng Diyos, ganun tayo kadali. Maligaw ng Amen. Hindi ka nagagabayan ng Diyos, hindi ka natuturuan ng Diyos kung marunong ka na. Kung nalago ka na, hindi ka na kailangan Hindi mo na kailangan ng pagtuturo ng paggabay ng Panginoon. Kung kaya mo naman pala iligtas ang sarili mo. Pero yun ang katotohanan mga kapatid, para lang tayo mga tito. Gullible tayo, madali tayong maniwala sa kasinmal, madali tayong maligaw ng landas. At kung walang paggabay ng Panginoon, maaaring hindi na tayo makapagod sa kanya. Kaya pasalamat tayo, imbes na takihin natin yung pastor, pasalamat tayo, bigyan nagamit ng Diyos. Amen. Para tayo ay isingit sa ating pagkakatulog. Okay. Lastly, the result of chastening, this is the fruit of chastening. Okay. Participation in God's holiness. Hebrew 12:10 says that God chastens us that we might be partaker of His holiness. The goal is not behavioral purification apart from Diyos. Tingnan nyo, that we might be partaker of His holiness. To be holy is to be set apart. Diba? So kaya pala tayo dinidisiplina, kinokorek ng ating Heavenly Father para tayo ay maging banal. Kasi sabi doon, His partaker of His possessive pronoun. Ibig sabihin, kasi our God is holy. So therefore, we should be holy. And there's no other way para ma-set apart tayo. Maliban sa scourget, mayroon siyang whip na gagamitin, papaluin tayo para makuha ang ating pansin. Para tayo mag-reflect, magbulay-bulay tayo. Nasaan na ba tayo sa ating pananampalatayang Kristiyano? Tayo ba'y lumalakad pa rin doon sa gitna ng kalooban ng Diyos? O nalilihis na tayo? Para na tayong naliligaw? O ba nagkakanya-kanya na tayo ng lakad? Holiness, to be set apart. Kasi ang Diyos natin, nakahiwalay siya sa kasalanan. Ihiwalay din natin ang sarili natin. Kaya yung context nito, race of faith, lahat ng sagabal, isang tabi mo na. Set apart, desisyonan mo na. Ano ba yung umahadlang sa'yo? Bakit hindi mo maibigay yung best mo sa Diyos? Ano ba yun? Leave behind. Diba? Moving forward na tayo.
Be partakers of His holiness. Yan yung fruit, yan yung result, yan yung bunga ng pagdidisiplina sa atin ng Heavenly Father natin. Para tayo ay maging banal. Okay, lasting fruit, Hebrews 12:11b declares that chastening afterward yielded the peaceable fruit of righteousness to those who submit it. Have you heard that? Peaceable fruit. Kasi hindi maayos ang relasyon mo sa iyong ama. Ang kasalanan ang nagiging hadlang. Nawala na, nasira na yung fellowship mo sa Diyos. Sabi mo, Christian, akala mo okay ka pa, pero hindi na. Hindi na okay. Hindi na maayos ang relasyon nyo mag-ama. Kaya sabi doon, yielded the peaceable fruit of righteousness. Ang righteousness has to do with God's commandment. Okay, hindi mo na sinusunod talaga ang utos ng Diyos. Sinusunod mo na yung gusto mong mangyari. Okay? Hindi ko alam kung hindi ka aware sa kalooban ng ama mo. Hindi ko alam kung you are being familiar with God's commandment. Di ba? Righteous living. Paano ka makapupumuhay ng righteous living? Hindi maayos ang relasyon mo, ang fellowship mo sa iyong ama. Amen. Naliligaw ka na. Balik! Set apart! Yun na sinasabi dun eh. Parang hindi ka maging kaaway ng ama mo. Peaceable fruit of righteousness. Diba? Yun ang hanapin mo, seek ye first. The kingdom of God is righteousness. May pangalan, all these things shall be added unto you. Gusto mo i-provide ng Diyos pangangailangan mo? Mag-comply ka muna. Amen. May divine order ng Diyos. Seek ye first His righteousness. Iba yung inuuna natin eh. Inuuna natin, binabaliwala natin yung yung mensahe ng Diyos. Ano tayo, yung feeling bitter tayo, ang dami nating complain, ang dami natin nagiging kritiko tayo. Paano ka magiging maayos? Inaabot ka ng Diyos ang kananood eh. Our God is a God of order. Inaayos siya ang buhay mo. Carpenter siya, remember? Pinipix siya yung mga broken doors sa buhay mo. Ba't ayaw mo? Ayaw mo ayusin ka ng ama mo? Ama mo pa yung aayos sa'yo. Anong gusto mo? Sirain ka ng ibang tao? Sirain ang buhay mo? Kung aalis ka naman, saan ka pupunta? Yung mga alagad, tinanong mo po, saan kayo pupunta? Ako saan kami pupunta? Nasa yung walang hanggang buhay. Dinala ka na ng Diyos dito. Napaka-privilege mo, di ba? Nilagay ka niya dito para alagaan sa kawan sa kanyang mga tupa. Amen. Kaya nga, wisdom, literature, proverbs, di ba? Naroon ng karunungan. Nasaan? Nandun sa mga Kristiyano na nagpapasubmit sa pagtutuwid ng Diyos. Sinabi naman niya kanina, kaya kasi tinutuloy, kasi anak kita, mahal kita. Kung hindi kita anak at hindi kita mahal, yun, huwag mo nang asahan. Bahala ka na sa buhay mo kung anong gusto mong gawin mo. May pananagutan siya eh. May relasyon tayo sa ikaw ba? Ayaw mo na ba maging anak ng Diyos? Kaya nagre-rebelde ka na. Gusto mo nang maging independent at mamuhay ka na sa sarili mo? Kasi hindi ka pa natututo. Yung bitter consequence ng sin, yun ang magtuturo sa'yo. Magkaroon ng pagmamahal sa Diyos. Okay, salamat. God is a God of second chance. Buhay pa tayo. Meron pa tayong pagkakataon. Ayusin. Sabi ko ng kasabihan na life is what we make with God. Amen. At intero sa ating buhay. So yun sabi dito, afterward yielded the peaceable of fruit of righteousness to those who submit to it. Kung sa mga Kristiyanong gusto lang, hindi ka pa rin pipilitin ng Diyos. So ayaw mo magbago, ayaw mo lumago, ayaw mo sumunod, ayaw mo mamuhay ng matuwid na pamumuhay, nasa sayo yan. Hindi ka pa rin pipilitin ng Diyos. Pero nikalooban ng Diyos para at mayroong consequence yan. Hindi na pabibiro of Diyos. Sabi ko, ano tinalim natin sa tinaaalihin at merong ultimate discipline ng Diyos. Amen. Hindi nawawala ang sonship, ang fellowship. Pero, kung ikaw, namumuhay ka na
sa mundo ito na parang wala na talaga, immune ka na talaga, this is a solemn warning to you. Amen. Huwag mong hintayin kunin ka na ng Diyos. Amen. Hindi yun ang prayer ko para sa mga, pero scriptural yan. Hindi ko alam kung paano gagawin ng Diyos, pero a solemn warning for you. Okay, so visible outcomes ng pagtutuwid ng Diyos, God discipline produces una spiritual maturity. Lumago ka din, Christ-like character, a righteous and peaceful life. No one enjoys fruit, but without it, fruit never grows. God prune us so our life can bear lasting fruit. Walang puno. Mas nagiging marami ang bunga ng isang fruit-bearing tree kung tinitrim ito. At hindi masakit kung tinitrim tayo ng Panginoon. Kasi yun yung mga inaalagaan natin, yung mga paborito natin sa ramo-ramo. Mga bagay na pinahalagahan natin na hindi naman nakakasagatan sa ating siya. So, surgery ang tawag ko, no? Sakit ng surgery. Pero tinatanggap ng Diyos yung cancer sa buhay mo. Para mabapang buhay mo, hindi manatili ka sa buhay. Okay. So, to summarize, Hebrew chapter 12, beginning verse 4 down to verse 11, shows that God chastening is, una, formative training, not punishment. Pangalawa, rooted in His love for His children. Number 2, a purposeful process that validates our faith. And finally, a work that produces holiness and righteousness. Kapatid, kung ikaw man ay nasa ilalim ngayon ng pagtutuwid ng Diyos, tandaan mo, you are not rejected. Amen. You are not forgotten. You are not being punished in evil. You are being trained in love. Kaya, kung nararamdaman natin na tayo tinutuwid ng Diyos, ocean pray. Father, what are you teaching? Ano ba yung tinuturo ko sa akin? Ano dapat na response sa akin? Meditate on Hebrews 12:11. Kung ang prayer po in the coming day. Yung nga, that we might be partaker of His holiness, that we might achieve the peaceful fruit of righteousness. So share your struggle with a mature believer. We are not meant to run the race alone. Ang pagtutuwid ng Panginoon is love with a purpose. Trust the trainer, endure the process, and look forward to the fruit that will pass. Yan po ang mensahe ng Diyos sa ating tanghali. God alone be the greatest. Amen.